over x plus 2. Sasali ka na naman. Pabuhat ka na naman sa akin. Namaya, ano oras na? 10 na oh. Wait lang, tingnan ko yung oras. Sige, malapit na. So we have given. Believe na naman kayo sa aking gameplay. Anyways, meron tayong rational function which is f of x equals x minus 2 then x plus 2. So pag kukunin mo lang yung domain and range, remember, sabi natin, yung domain pinakamadali. Equate mo lang yung denominator sa 0. So magkakaroon ka ng x plus 2 equals 0. Then basically, magkakaroon tayo ng negative 2. Ibig sabihin yung domain natin, yung value ng x should not be equal to negative 2. Or pag ginawa natin siyang set builder, magkakaroon ka ng x such that x is an element of real number where x should not be equal to negative 2. Kasi pag pinlag natin yung dito, magiging 0 yung denominator. So magiging undefined. So kapag sa range naman, total rational to. Kapag parehas ng exponent yung denominator tsaka numerator yung denominator mo, so di ba yung x natin may 1 yan na exponent, then yung denominator ganun din. So remember yung coefficient nito is 1 parehas. So i-divide mo lang yun. So magkakaroon ka ng 1 over 1 or which is equals to 1. So which means yung range is y such that y is an element of real number where y should not be equal to 1. Kasi asymptote sila. So ganyan yung kakalabasan yan. So kung gusto mo kunin to, yung range gamit yung inverse function, ganun din kakalabasan. So pag ginawa natin yun using inverse function, ang sasagot doon sa denominator, equate mo dapat 1. So ngayon, try natin. So inverse function para makuha yung range. So magkakaroon tayo ng f of x equals x minus 2 over x plus 2. So interchange lang yung y tsaka x. So magiging x na yung f of x natin. Then yung mga x value natin ay x variable magiging y. So remember, cross multiply. So magkakaroon tayo ng x times yung y plus 2 equals sa y minus 2. Then after that, distribute mo lang yung variable x sa loob ng parenthesis. So magiging xy plus 2x equals y minus 2. So kapag may parehas ka na variable from both left and right, pagkasamahin mo yon. So which means yung xy dito lang sa left, pero yung meron kang y dito. So pag nilipat natin ng side, magiging minus y equals negative 2. Then yung 2x natin, lilipat natin ng side, magiging negative 2x. So may parehas tayong y dito sa left side, ipa-factor out natin yan. So magkakaroon tayo ng y, then divide mo lang to dito. Yung xy divide y, makakancel yung y, yung matitirang x. Minus, itong y tsaka y hindi yan ika-cancel guys ha. Remember, kapag nagdi-divide ng same number, except sa 0 over 0, magiging 1. Then magkakaroon tayo ng negative 2 minus 2x. Then para ma-isolate natin yung variable y, kailangan natin i-divide both side by by x minus 1. So remember, maka-cancel na to. Then magkakaroon ka ng y equals negative 2 minus 2x over x minus 1. So para makuha natin yung range, yung domain nito yung magiging range. So yung denominator, i-equate mo lang sa 0. So magkakaroon ka ng x equals 1. So ito yung magiging range mo. Ito rin siya. So bawal siya mag ganito, mag 1. So ganun siya ginagawa. Gets? Gets yun? Ano yan? Pero ganun siya ginagawa guys kung kailangan mo na ito. Pero kung gusto mo naman diretso sa graphing, pwede naman. Like, kukunin mo lang yung mga ordered pair. So let's say, yung ordered pair. Yung x-intercept tsaka y-intercept. Wait lang, dagdagan natin to. So, kung kunin natin yung x-intercept, so, ilalat lang natin yung y as 0. So, from here, ito yung given natin. Diba yung f of x yung 0? So, kahit tanggalin mo na to kasi pag kinross multiply mo to dito, magiging 0 na lang Kumbaga, magiging x minus 2 na lang siya. So, magiging 2 is equals to x. Ito yung x-intercept natin. As for y-intercept naman,
Dilat mo naman. O yung ordered pair nito guys, kasi nilat natin yung y as 0. So di ba sabi ko kanina, kung meron kang xy na ordered pair, kung yung y yung 0, nakuha natin yung 2 sa x. So ganyan tsura niya. Nilat mo naman yung x sa 0 para sa y-intercept. So remember, kung meron tayong xy, nilat natin yung x sa 0. Yung makukuha nating value dito, ayun yung magiging value, syempre. So kahit titig method, alam mo yun eh. Takpan mo lang yung mga variable na may x. Magiging negative 2 over 2 siya, or negative 1. Pero kung gusto nyo magets, ilagay natin dito. So pa-plug lang natin yung 0 sa mga variable x. So magkakaroon tayo ng y. Kasi f of x equals to y din yan. Over 0 plus 2. Or magiging negative 2 over 2. Or negative 1. So magiging negative 1 to. So ganun siya ginagawa. So meron tayong ordered pair ng x at y intercept. Pwede mo na yung graph. So pag ginrap mo siya guys, ito ang kakalabasan niya. So plug mo yung x, yung asymptote. Ito yun eh, mga asymptote to eh. So yung negative 2. So yung negative 2 let's say nandito. Then yung horizontal asymptote natin, that is 1. Lagay mo yan. Narito yung 1. So sabi ko nga kanina, kung mag-table of values ka, kuha ka lang ng points, pwede mong gamitin yung negative 1, 0, para sa right side, tsaka 1. Then sa right side naman, negative 3, 4, tsaka negative 5. Tundan yun, di ba? Ito yung ginawa natin. Pero meron tayong mga vertical tsaka horizontal, x tsaka y intercepts. Meron tayong y equals to negative 1. So ito yung negative 1 natin. So y intercept na guys. Then sa x intercept, that is 2, 0. So andito siya. So kung ito yung 1, ito yung 2. So mapapansin mo yung graph mo dito, di ba? So ibig sabihin, pwede mo na i-connect. Kasi ganito. Ibig sabihin, hindi tama dyan. Then para naman makuha mo yung sa left side kung nasaan ang graph, edi mag-plug ka, kunyari gagamitin mo negative 3. So pag negative 3 gagamitin mo, pa-plug mo siya dito. Anong kakalabasan ng y pag naglagay ka ng negative 3 dito? So negative 3 minus 2, that is negative 5, over negative 3 plus 2, that is negative 1. So negative 5 over negative 1, that is positive 5. So meron kang negative 3, mapunta ka sa 5, let's say ito yung 5. So nandito yung parte. So andito yung point na yon, pag ang titsura nun. Nakuha mo na yung point eh. Ganyan kakalabasan yan. So, pero sabi ko nga, kung gusto mo ng exactly na graph, edi kumuha ka ng negative 4. So kung negative 4 siya, dito lang yung parte. Parang ganun lang magiging tsura niyan. So ito yung kabuuan niya guys, kung ito yung given para sa rational function given x minus 2 tsaka x plus 2. Sana naintindihan niyo.